Bistado na ang trabahong ina-applyan ni Teresa ay peke. Front lamang pala ito ng isang kumpanya para makapanloko ng mga taong naghahanap ng trabaho. Saan nga ba hahantong ang pambibiktima ng mga taong ang pakay ay pagkakitaan ang mga naghahanap ng marangal na trabaho? Si Teresa at iba pang biktima ng pananamantala, bebuelta na! Ano yan, gumastos ka na ng pera, yung pamasahe, pagod. Matindi ang himutok ni Teresa sa nangyaring panluloko sa kanya. Ang perang inilaan sa kanyang ama na may karamdaman na puwersang gastusin sa produktong pinabebenta sa kanya ng ina-applyang kumpanya sa pangakong trabaho. Ang ending, naggastusan na, jobless pa rin si Teresa. Hindi nag-iisa si Teresa sa kanyang reklamo. Maging ang ilan pang biktima ng manggagansyong kumpanya na nanindigan para sa kanilang karapatan. Business Permits and Licensing Office ng Quezon City at Department of Labor and Employment ang naging katuwang namin para aksyonan ang reklamo ni Teresa at ng kanyang mga kasama. Yung mga complaints nila pwede rin i-file sa inyo? Pwede po. Matapos ang briefing, pinuntahan na namin ang nirereklamong kumpanya sa Muñoz, Quezon City. Pagdating doon, natsempuan agad namin ang babaeng ito na naaktuhan namin nung una na kumakausap sa isang aplikanteng pinaasistihan pa sa aming asset. Sa aming pagpasok sa nasabing establishmento, nire-request lang po kung okay lang po na all camera po muna, siyempre. So they are part of the team. Yes po. So we cannot prohibit any part of the team. Ba't ka natatakot na... Balik sir, Kasi kung ganyan, ayaw mong parinig doon sa camera yung ano, para kami tinatago sa amin, di ba? Kung wala kang tinatago, papakita mo yung ano, paparinig mo sa amin kung ano yung... nire-request ko lang po pwede. Kaya nga kailangan marinig ka. Kasi may mga nagre-reklamo sa inyo. ng mga panahong yun, wala doon ang may-ari ng kumpanya. Gayunman, nagkaroon na ako ng pagkakataon na mausisa ang kinatawa ng kumpanya para sa kanilang panig. Hinahire kayo ng mga tao? Hinahire niyo pero walang sweldo? Balik pag pumasok po sila sa amin sa meron po tayo katawag ng allowance point. Pero based pa rin namin sa performance, dadaan sila sa tinatawag na procedure dito. Kung hindi po sila, kung ayaw nila. Pero ang problema nga, madami masyado yung mga pumaatras ng mga aplikante, di ba? Pero na pagbebenta nyo ng mga produkto, kumikita na kayo. Hindi ba scam ito ano nyo, kumpanya nyo? Sa puntong yun, ilan pang mga aplikante naaktuhan namin sa nasabing kumpanya. Ang kanilang hinaing parehas din ng kay Teresa at iba pang mga nabiktima. Para hindi na humaba pa ang listahan ng mga posibleng mabiktima ng kumpanya, tutundukan na ng mga otoridad ang maling gawi ng kumpanya. Closure or cease and desist order. On the grounds na... Isa po, sa part 2 ng office namin, wala pong mga working permits ng tao. And then secondly, sa recommendation po nandoon. Tingnan nyo mabuti yung mga ina-applyan ninyo na kung hindi naman masyadong malaki yung sweldo na ang offer nila is ganitong kalaki, in a matter of days, bibig. So parang hindi naman makatotohanan. Matinding dagok para kay Teresa ang sinapit sa peking trabaho na kanyang inasam. Subalit hindi nawala ng pag-asa ang dalaga. Ang hangarin niyang mayangat ang antas ng kabuhayan ng pamilya, mas lalo raw lumakas. Unti-unti na siyang bumabangon mula sa pagkakadapa. Higit siyang matatag at determinado. Sa panibagong yugto ng kanyang buhay bilang isang empleyado ng kumpanyang kumakanlong sa kanya ngayon. Dahil ni Teresa, hindi biro ang pagkukumahok sa pagpila sa mga job fair, paghahanap ng trabaho sa mga classified ad at internet. Marami sa mga aplikante ang nabibiktima dahil sa kanilang pagnanais nga na makahanap kaagad ng trabaho para sa kanilang pamilya. Naglipa na ngayon ng mga manloloko, naghihintay lang ng tamang oportunidad. Walang ibang iniisip kundi ang kanilang kasakiman. Kaya sa mga kumpanya at mga taong walang awang bumibiktima sa mga taong naghahanap ng marangal na trabaho, bistado ka na! Kaya't lagi tatandaan sa bawat bukingan at bulgaran, ilalabas namin ang katotohanan. Hindi kami titigil at hindi mapipigil sa pagtulong sa inyo. Para sa inyong mga reklamo, dumulog lamang sa Pinoy True Stories, Lingkod Kapamilya Action Center, Lopez Drive, Quezon City, o tumawag sa 414-2539.
o sa mga telepono sa inyong television screen. Para sa Bistado, ako po si Julius Babao dito sa Pinoy True Story. Parte sa Pinoy True Stories. Isang ina, kinailangang iwan ang anak sa kanyang biyenan at adik na asawa. Pero hindi na niya nabawi ang kanyang mga anak na ibenta pa ang kanyang ari-arian. Encuentro